Ang ibig sabihin ng ecclesiology ay pag-aaral tungkol sa iglesia, church. So, ngayon, ang ating topic ay church discipline. Ang dato na tema ng iglesia. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, tayo po muna ay mag-pray. Hingin natin ang gabay ng Holy Spirit, ang pagkilos niya sa ating mga puso habang tayo nakikinig. Ama naming Diyos na nasa langit, salamat po sa inyong presensya, na pagamat hindi ka namin nakikita, nalalaman namin na ikaw ay namin. Pagkat sinabi mo sa iyong mga salita sa Biblia, saan man may dalawa o tatlo na nagkakatipon ng dahil sa iyong pangalan, ikaw ay naroon. Salamat po sa presensya mo, sa pakikinig mo, sa lahat ng aming mga papuri, mga dalangin, sa mga kasito. Maging sa Sunday School nito ay alalayan mo kami. Bigyan mo kami ng karunungan upang maunawaan namin ang aming pag-aaralan. At tulungan mo kami ng mga pag-aaralan namin ito ngayong umaga ay may pamuhay namin at maging kalutulog kami sa inyong harapan. Sa inyo po ang papuri, ang karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Ang sabi dito sa ating lesson ay a church is a government that has the power to implement church discipline to its constituents. Makikita natin yan sa Roman 13:1-5. Ganito po ang sinasabi. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ay nagtatag ng mga pamahalaang pigilan. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos, at sila'y nararapat sa kausa. Ang mga pinuno ay hindi dapat katapusan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at pararangalan kanila. Sila'y mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila'y may kapangyarihang magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya nga, dapat kayong pasabot sa kanila, hindi lamang upang hindi kayo maparusahan, kundi alang-alang na rin sa inyong buhi. So, ang church daw ay isang gobyerno. Kasi, akala natin, ang gobyerno yung nasa Malacanang lang. Right? Pero ang gobyerno ay maraming klase. Mula sa pinaka-malaki, tungo sa pinaka-maliit na gobyerno. Ang pinakamaliit na gobyerno ay ang pamilya. Pamilya. Ang pamilya ay gobyerno. Tandaan niyo yan, no? Ang tatay, ang namumuno, at ang nanay. At ang pinamamahalaan nila ay ang kanilang mga anak. Kaya dapat talaga na igalang ang magulang, sapagkat sila ang pinuno ng gobyerno ng ating tahanan. Amen? Amen. Kaya may parusa talaga. May parusang ginagawa sa mga anak. Pinaparusahan sila ng magulang dahil sa hindi pagsunod. Yun yung pinaka-maliit na gobyerno. Sumunod na gobyerno, ano pa? Ano sumunod na gobyerno sa family? Barangay. Church. Okay? Church. Sumunod sa family, church. Sino ang head ng church? Pastor. Mga elder. No? So,
ang church ay gobyerno din. Tandaan nyo yan. No? Isa rin gobyerno na merong pinamamahalaan. At may kapangyarihan din ang pastor na magparusa kung kinakailangan. No? May nagawang hindi tama. So, pero dito sa church, iba ang paraan. Pero dapat ganoon din sa family. Hindi puro pagalit, dapat may love. Amen. Nawa. Pero pag talagang hindi na makuha sa love, pwede na gawa ng parusa. No? Kung ano man yung parusa na nararapat. So, kahit sa church, hindi lamang itong church natin. Kahit sa church kayo pumunta, may authority yan, may kapangyarihan yan. Pag hindi naging kalugod-lugod ang ating pagsunod sa Panginoon, ang pastor ay may karapatan. Kakausapin ka ng pastor, ano ba talaga, anong gagawin natin, anong solusyon, pwede natin gawin sa problema. Ngayon, kung hindi ka makikinig, ang pastor ay may authority na ibaba ang parusa. Sunod na government, na sinabi nila ni Pastoran, yung barangay. gobyerno na natin. Oh. Diba? Yung ating government na. May presidente, diba? May congressman, may senador, may mayor, diba? May barangay captain, yun. So, yun yung pinakamalaki na pamahalaan na umiiral. At maging ang pinakamalaking pamahalaan na umiiral, may kapangyarihan din ng parusa. Mali ang ginagawa. Hindi naman tayo pinarurusahan para saktan, para pahirapan, hindi yun ang purpose ng pagpaparusa. Ang purpose ng pagpaparusa ay pagtutuwid. Amen. Para itama ka. Kasi nasa Panginoon ka tapos mali ang ginagawa mo. Hindi naman maganda yun. Diba? Kung kinakailangan may nagpapaalala. Kapatid, parang wala na sa Panginoon yung ginagawa mo. Diba? Parang hindi na tama. Naninira ka na. You know, no? O hindi na maganda ang sinasabi mo. So paalala lang, binago ka na ng Panginoon, hindi na dapat ganyan ang buhay. Amen. So, yun, no? Ang church din. Ngayon, magpo-focus tayo sa church. Ang focus natin dito ay ang church. Church discipline. Yan ang title natin ay Church Discipline. Si Apostol Pablo, ay ine-expect niya, Paul expected every Christian to settle their disputes in the church, in church courts, not in government courts. Ayaw ni Pablo, paalala ni Pablo, huwag kayong pupunta sa pamahalaan na hindi mananampalataya para ayusin ang inyong problema. Meron kayong mga problema, magkakapatid sa Panginoon, dapat inaayos nyo yan sa loob ng iglesia. Dapat ang church may nangangasiwa, may namamahala para ayusin ang inyong mga problema. So, tingnan natin sa 1 Corinthians 6, 1-6. Pero ng Bible, nawala yung Unang Korinto 6, 1 hanggang 6. Ganito ang sinasabi. 1 Corinthians 6. Kung may reklamo ang sino man sa inyo laban sa kanyang kapatid sa pananampalataya, bakit siya nagsasakdal sa mga hukom na di mananampalataya?
Sa halip na ipaubaya sa mga hinirang ng Diyos ang pag-aayos ng usapin nila. Hindi ba ninyo alam na ang mga hinirang ng Diyos ang hahatol sa sanlibutan? Kung kayo ang hahatol sa sanlibutan, hindi ba ninyo kayang hatulan ang ganyang kaliit na bagay? Hindi ba ninyo alam na hahatulan natin ang mga anghel? Gaano na lang ang mga bagay na may kinalaman sa buhay nito? Kung may mga usapin kayo, bakit ninyo ito idinudulog sa mga taong hindi kinikilala ng iglesia? Dapat kayong mahiya. Wala bang isa man sa inyo na marunong mag-ayos ng awayan ng magkakapatid? Bakit nagsasaktan kayo sa hukuman? Kapatid laban sa kapatid at sa harapan naman ng mga hindi mananampalataya. Ha? Yun yung ni Apostle Paul. Kaya dapat sa church may nag-aayos ng mga problema ganyan. Kung meron mga sigalutan, abayan, sa church niyo pag-usapan. Huwag niyo dalhin sa barangay. Hindi tama yun. No? Yun ay kahihiyan natin. Ang dinadala natin doon, ang kahihiyan ng iglesia. Dapat tayo nag-aayos. Kakapatid tayo sa Panginoon eh. May Holy Spirit ka. May Holy Spirit siya. Bakit kayo nag-aaway? Hindi ba kayo pwedeng mag-usap na mahinawa? Ayos. Para masettle yung problema sa paraang gusto ng Diyos. Amen. Then, tingnan natin yung mga steps na ibinigay ng Bible paano i-implement ang discipline. No? Steps given by the Bible on how to implement discipline. Matthew 18:15 to 17. Kung magkasala sa'yo ang kapatid mo, puntahan mo siya. Eh, di ba madalas ganyan? Tampuhan sa loob ng church. Mapapansin mo lang, hindi na kinikibo yung kapatid. Diba? Kapatid sa pananampalataya. May tampo na pala. So, kailangan pag-usapan nyo yan. Hindi yan masasettle ng iringan, ganunan, di ba? Hindi yan masasettle lang ganyan. Pag-uusap ang kailangan dyan. Sabi rito, puntahan mo siya at kausapin ang sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Matagal pa naman ang ibalita na ang guwapo-guwapo daw. Di ba? Pinamamalita yung ganda na lalaki. Nakakainis nga naman yun. Sige, ang meron siyang nagawang mali sa'yo. Halimbawa, ipinagkalat niya yung mga lili mo, di ba? So magagalit ka talaga. Kakagalit talaga yun. Pinagkalat niyang gwapo ka, di ba? Hindi mo nga ganun. Maganda ka. Nakakainis yun, di ba? Magagalit ka. Pero, ang sabi dito, may paraan para magkasundo kayo. Hindi nyo kailangan pumunta ng barangay. Dito sa church, mag-usap kayo kasama ng pastor, kasama yung mga leader ng church. Pag-usapan nyo kung ano ba, tapos tanggapin nyo ng maluwag sa puso, kung nagkasala, humingi ng tawad. Amen. Humingi ng tawad, aminin. Hindi na yung may kasalanan na nga. Ipagmamalaki ka. Lalaban pa. Hindi ganon. Hindi ganon ang pamamaraan natin dito sa church. Ngayon, kapag nakinig siya sa'yo, naibalik mo na ang inyong pagsasamahan bilang magkapatid. Wala na kayong problema. Na. Pero, sabi sa 16, ngunit, kung ayaw niyang makinig sa'yo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong party. Yan ang importante. So, magpapatawag ulit kayo ng meeting. May kasama ka na. Sama mo na yung elder ng church. Nung una, kayong dalawa lang. Ayaw makinig. Sama mo na yung elder ng church. Second time around. Pagka naisama mo na sila, verse 17, sabi rito, kung ayaw niyang makinig pa rin sa kanila, sila ulo talaga, ayaw niya pa rin makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. Ipulpito mo na. Saka mo ipulpito. Si kapatid na ganito,
siyang parang hintil o isang maniningil na pulis. Hindi na siya kapatira. Labas na siya sa iglesia. So ito yung turo ng Bible na paraan ng pagsettle ng mga problema. Huwag po kayong malungkot na merong nawala na ayaw sumunod sa Panginoon. No? Eh, hindi naman siya makakapasok sa langit eh. Dahil sa namumuhay siya sa kasalanan. Ha? So, pero ipag-pray nyo rin. Huwag nyo siyang kamuhian. Okay? Ipanalangin nyo rin siya ng Panginoon, baguhin mo ang kanyang isipan, baguhin mo ang kanyang puso, at patawarin mo siya. Sana magkaroon siya ng pagkakataon. Pagbalik loob sa iyo. Pag-try natin. Yun. Ano ang unang step? Una, go to the erring one alone to exhort him to repent. Puntahan mo muna siya. Pangalawa, pag nag-resist siya, magdala ka ng 2 o 3 saksi. Pag nag-resist pa rin, inform mo na ang church. I-pulpit mo na dito. Yung ginawa mong hakbang, hindi pa rin nakinig. At patuloy pa rin siyang nag-resist. I-consider mo raw siya. I-consider mo raw siya na isang hidden man. Hindi niya siya kabilang sa pananampalataya. 1 Corinthians 5:2 ang sabi. At nakukuha pa ninyo magmalaki. Dapat sana'y mahiya kayo at malungkot. At ang taong gumagawa ng ganoon ay dapat ninyong Bible ko nagbutos. Ang tao na ayaw magpatuwid sa Panginoon dapat titiwalag. May pagtitiwalag ko tayo dito. Ilan na ang aking tiniwalag dito? Kung natatandaan ninyo. No? Dahil ayaw sumunod sa Panginoon, pinipilit ko kanila. Iniwalag ko. Kung sa Bible yun eh. 1 Corinthians 5:2. So may rule. Halimbawa, may problema kayo sa pastor. Nakita nyo, hindi gusto yung pastor, no? Sobrang gwapo. So, ayaw nyo na ngayon, nagtatampo na kayo sa kanya, no? Ang rule, halimbawa, i-akusahan natin yung pastor. Yung pastor na yan, magdanakaw. Yung pastor na yan, nanggagamit ng posto. Gano'n, no? Sinungaling. So, pag meron tayong ganong akusasyon laban sa pastor, o kaya elder ng church, you should examine or cross-examine first your witness because there are 2 kinds of witnesses. May 2 klase ng witness. Una, yung true witness, yung sinasabi sa Proverbs 12:17. True witness. Proverbs 12:17. Ano sabi ito? Sasahin natin. Na anong ba? 12:17. Kapitaan 12:17. Sa pagsasabi ng tapat, lumilitaw ang katarungan. Ngunit ang pagsisinungaling ay lumilitaw ng kapahamakan. Merong witness na nagsasabi ng totoo. Diba? Kahit sa Senado ngayon di ba? Yung mga nandiyan. Meron diyang nagsasabi ng totoo. Kinakailan hanapin lang kung sino yung nagsasabi ng totoo. Pero meron din diyang sinungaling. Kasi sabi ng Bible yun eh, Proverbs 19:9. Tignan natin, ano sabi ng Proverbs 19:9. Ang bulaang saksi ay tiyak na mapaparusahan at ang sinungaling ay wala ring tatakbuhan. Diba? So, mag-iingat tayo sa pag-aarusa sa pastor kasi kinakailangan ano talaga kung totoo o hindi yung akusasyon.
kailangan siyasatin. Ah, ano yung mga dapat na ano yung mga dapat na dinidisiplina? Una, false doctrine. Pag yung member mo nagtuturo na ng ibang aral. Amen. Hindi tinanggal na ako dito niyan. Turo ng ibang aral. Sabi ko, bumubalik kayo. Bumukod kayo. Ha? Pangalawa, open sin. Yung lantarang mga kasalanan. Pagkatapos magsimba, naglalasing. Ha? Naninigarilyo. Nagbababae. Nanlalalaking. Ha? Yun, no? Ang pastor ay mayroong authority. Kung may problema ganyan, pwede nyo magpapalagay. Amen. Para maayos. Ayusin natin. Ibalik natin yung magandang dati natin karelasyon sa Panginoon. Amen. So, immorality. Immoral. Creating division in the church. Gumagawa ng division. Ako reyna dito. Ako hari dito. Wala akong ganun dito. Kahit ako, hindi ako naggaganyan dito. Ang tinataas ko dito ang Panginoon. Amen. Hindi ko sinasabing ako magaling. Hindi ako magaling. Baka akala nyo lang yun. Ha? Hindi ako magaling. Walang ibang magaling dito kundi ang Panginoon. So, pag nag-create ng division, ako tinataas ko ang Panginoon tapos siya itataas naman niya sarili niya. Division na lang. Amen. Lalapatan ko siya na kakausapin ko yan. Susundin ko yung pattern. Kausapin, pag hindi nakinig, magdadala ko ng 3 aksi. Pag hindi pa rin nakinig, pupulpito ko na. Pag hindi pa rin nakinig, sorry, isa ka ng hidden. O para ka ng hindi mo nalampalataya. Okay? Insubordination, Romans 13. Yung hindi sumusunod. Okay, ano ang disciplinary action na nilalapat natin? Una, verbal warning. Yung sinasabi sa 1 Timothy 5:20. Tingnan natin. Pagsabihan mo sa harap ng lahat ang sino mang ayaw tumigil sa paggawa ng masama para makakalaki ka. Verbal warning muna. Pero hindi naman kita, hindi ko sasabihin dito, Sister Hilda, tumigil ka na. Hindi ganun. No? Halimbawa lang yan. Nagulat siya. Ang paraan dyan, iimbitahan ko sa Hilda. Sa Hilda, usap tayo. Kwentuhan tayo. Yun na. Kaming dalawa lang, walang nakakarinig. Yun yung unang attempt. Pag hindi pa rin siya nakinig, dadala na ako ng 2 or 3 witnesses. Okay? So, verbal warning muna. If the guilty one shows genuine repentance, if the guilty one from the communion table or any public office or appeal. Kung nag-repent, pasensya na po, pastor. Hindi ko po sinasadya. Kawarin sana ako ng Panginoon. So kung nagsisi, huwag mo muna siyang pakainin ng banal na hapunan sa loob ng iglesia. Wala muna. Iwas ka muna sa banal na hapunan. After 1 month, okay na. Pwede ka na sa. Okay? So, if the guilty one, shows repentance. If not repentant, itiwala siya. Pag hindi siya nagsisi, itiwala mo. Yan ang utos ng Bible. The judgment will be handed by the church presiding council. Ako naman po, hindi naman ako mahigpit. Pagka kaya pa sa usapan, pag-usapan natin.
nakikita nyo yung mga binebless din ni Lord eh. Diba? Oo, kasi kung hindi naman, alam nyo, huwag yung isipin na Katoliko ay kalaban natin sa pananampalataya. Hindi natin sila kalaban. Huwag natin isipin na mali ang kanilang ginagawa. Bahala na si Lord doon. Amen. Kasi kung mali ang kanilang ginagawa, bakit mga Katoliko pinagpapala? Di ba dapat pag mali pinaparusahan? Bakit pinagpapala? Diba? So, maging open tayo sa ganyan. Irespeto natin sila para irespeto nila tayo. Diba? Galangan lang yan. Galangan lang yan. Eh kung gano'n ang paniniwala nila, i-share mo. Diba? Share mo ng tama. Kung makinig, salamat. Kung hindi, wala tayong magagawa. Alam na naman pilitin natin yung tao. Diba? Basta i-share mo lang yung sinasabi ng bansa. Mahal natin sila. Hindi dapat tayo nakikipag-away. Kaya ako nalulungkot ako sa mga napapanood ko sa TV. Debate, murahan ng murahan, awayan ng awayan, pagalingan ng pagalingan. Sa Diyos, walang magaling kung hindi sumusunod sa kanyang kalooban. Amen. Walang magaling. Tandaan ninyo, kung hindi tama ang ginagawa ng mga Katoliko, ang daming Katoliko, mas blessed pa kaysa sa ako. Diba? Mas pinagpala pa, ang tataas ang mga building, Katoliko mayari. Diba? May mga negosyo, ang lalaking business, Katoliko mayari. Samantalang yung born again, nagtitil ng asin. Diba? Bakit gano'n? Ibig sabihin, kasi ang pagpapala kasi, para sa lahat yan. Pag gumawa ka ng nagsipag ka, papalain ka ng Diyos. Amen? Eh kung kabas-tabarin ka, hindi ka naghahanap buhay, wala kang ano. No? Wala kang pagpapala. Kaya, church discipline din yun. Galing din yun sa Panginoon. Kaya, natutuwa ako na dumating ang sustainable sa buhay natin. Although, hindi madaling ipasok sa mga tao o ipaliwanag. Pero magsisimula tayo kahit konti muna. Okay? Kasi darating ang panahon, pag yung konti na yung tumatanggap ng biyaya, yung konti na yung mag-aalok sa marami. Dadami tayo. No? Kaya papasalamat ako sa Panginoon na dumating yan dito. Kasi makakatulong yan sa bawat isa sa atin. Lahat tayo magpapalain dyan. Kaya nga, kung naniniwala kayo sa akin, hinahabol ko kayo na ipalista nyo na inyong pangalan sa 7 sector natin dito. Sa sector ng youth, si Pastor Lote ang namamahala dyan. Sector ng kabataan, yung mga kabataan sa kanya kayo lumapit. Palista nyo pangalan nyo, cellphone number nyo. Kasi pag nagpatawag ng meeting, nagpapatawag si Pastor Loti o may meeting tayo sa Glorieta. Lahat ng kabataan sa buong Caloocan. Okay? Konektado ho tayo sa barangay, hindi tayo nagsasarili. May sulat tayo sa barangay. Yung sustainable, nakatimbre kay Captain Ferdinand Marcos. Nakatimbre yan kay Along Mangitan. Ang munisipyo. Kaya yung PWD, ang napamahala dyan si Brother Michael. No? Kung PWD kayo, magpalista na kayo sa kanya. Lagay nyo pangalan, address, cellphone number, tapos PWD.